Ayan, so welcome back po dito sa De Enrica YouTube channel. Well, mabilisan lang po yung ating gustong pag-usapan. Dahil yun nga po sinasabi natin na inaasahan nating atin ng hearing. Ito pong si Attorney Harry Roque, dating spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At tulad nga po ng inaasahan, nakipagbakbakan siya doon sa mga senador, particularly kay Senator Risa Hontiveros. At sumagot din siya diyan sa napaulat na yan daw kanyang bahay ay ni-raid at may dalawang Chinese nationals na nahuli doon at sinagot niya rin po yan. So maganda yan talakayin natin mamaya, mabilisan lang At huli, ito pong topic natin na si BP Sara may open letter sa Chief PNP na si Marbil. So lahat ng yan pag-uusapan natin sa loob lamang ng 8 minuto. So mabilisan lamang po talaga ito. Okay, unahin na po natin si Attorney Roque na yun na nga sumagot kay Senator Risa Hontiveros. Ayan, kasi nga talagang pinapaamin siya na kung siya talaga abogado nitong Pogo, pero iginiit ni Attorney Roque na hindi siya abogado ng Pogo, kundi siya ay abogado lamang ni kliyente siya nung nakalimutan ko yung pangalan, pero under ng Whirlwind yung kontratista naman ng Pogo. So yun ang kanyang iginigiit sa mga abogado naman wala na po problema kung maging abogado ka na isang Pogo, pero kung hindi naman talaga, 'di ba? Tsaka may mga dokumento po siyang ipinakita or sinubmit diyan sa Senado para pasinungalingan yung sinasabi na siya di umano abogado daw ng isang Pogo company diyan. At nagkaroon ng tension, di ba? As usual, alam naman natin si Attorney Harry talagang hindi nagpapatalo kung alam niya namang tama yung sinasabi niya, Pero of course, may rule po sa Senado. Yan po yung sinasabi natin, May rule sa Senado na hindi po pwede yung mga ganyan. You have to respect the senator, no matter what. Kahit na sabing ini-interrupt po siya habang sumasagot siya, That's the right of the senator. Yun po talaga yun, Expected na po natin yun. At in fairness naman po kay Risa Hontiveros, ewan ko bakit natutuwa ako dyan sa senador na yan. Wala lang. Kahit nung anti-Duterte, parang ganun yung side niya. Pero parang ewan ko. Siguro kaya siya binoto ng tao, Ako Duterte ako pero ewan ko ba't natutuwa ako dyan yung Senator Risa, Then, ayun na nga. At nag-apologize yan si Attorney Roque. Para sa akin naman po, komento ko lang. Dapat po talaga papasukin yung senador pag nagsasalita. Kahit na-interrupt siya, Dapat expected niya na po na mangyayari yan. Pero syempre, iba pa rin po kapag ikaw na nakasalang dyan, Lalo na kung nasa momentum ka ng pagpapaliwanag, Pero dyan po kasi, wala kang estado, Senators are higher than you. Lalo na nasa isang hearing ka at siya pa pala ang chairwoman dyan, so she must be respected. So I agree with Senator Winnie Gatchalian, po. At nag-apologize naman si Attorney Roque. Okay, mabilisan naman, Mabilisan itong ang sinabi niya na dyan sa programa ng SMNI na pag yung patungkol po, yan ang inaantay na statement kung bahay niya po talaga yun. Pero ang sinabi niya, hindi raw po yan registered sa kanya. Hindi daw. So, pero pa rin tayo dyan, puzzle pa rin po tayo dyan. Kaya sabi ko talaga, dyan sa nakarang content natin, antayin natin yung kanyang sasabihin. At yan nga naging statement niya. At meron daw umuupa, At it so happen na nandyan yung dalawang Chinese nationals na napaulat. At I can't comment any longer than that, guys, Kasi nga yun ang sinabi niya, kung magkakaroon naman mga investigation, yun na lang antayin natin. Pero sinabi niya, maliwanag, hindi talaga sa kanya nakaregister, So may umuupa, So ganun po talaga, kwento, mabilisang kwentuhan lamang po ito,
May kakilala po ako nagpapaupa ng condo unit, no, dyan sa Maynila. At sinasabi Chinese national niya daw po ang uupa. Ngayon kinuha po, no, kinukuha ng aking kakilala yung mga tinitignan niya yung mga dokumento kasi nga concern siya, no, na baka kung sinong Chinese yan, or alam nyo naman po yung mga condo unit ngayon kung anong ginagawa. Alam nyo na, you know what I'm thinking, no? Hindi naman kayo pinakanak kahapon. Alam nyo, ibig ko sabihin, ano. Kaya nagda-doubt siya with the Chinese. So, kay Roque din, binabanggit niya ni Atty. Roque na sinisigurado niya na for residential use lang talaga yung gamit, no? Or yung pag-uupa dyan ng mag-occupy. So, yun lang po, no? Ano lang, nakarelate lang ako sa kwento na yan. So, may mga ano pa dyan, mga follow-up reports pa dyan. So, abangan na lang po natin, no? Okay, sunod naman, itong si BP Sara, no? Na alam naman natin si BP Sara, palaban po talaga yan, no? At hindi talaga yan nananahimik kung kailangan niya magsalita. So, this time, nagsalita siya at sinagot niya nga itong si Chief PNP Marbil, no, na si General na ito nga si hindi na sumagot, no, hindi na siya nagkomento. Yan ang latest yan, hindi na siya nagkomento. Ito nga si Marbil dahil sabi nga po sa open letter ni BP Sara, kung di nyo pa po nababasa, kinuwento niya, no, ibinahagi niya yung detalye, no, ng kanyang security, no, na ang mga kinuha pala dyan is yung mga talagang sabihin na natin pinagkakatiwalaan niya. So yun, correct me if I'm wrong, no? At yun ang mga may mga nilagay daw ng mga tao doon. So yun ang naging dyan. May mga nilagay, pinalitan yung mga niya, trusted, tas pinalitan ng mga, sabihin na natin, parang tao, no? Nila selected daw ni sangayon sa letter. Yun ang pagkakaano natin. Selected daw ng PNP, no? So tapos nabanggit din sa letter na yon yung litrato po, no, na sinabi din po natin yan, tinalakay din po natin yan, na nakunan dyan sa NAIA, di ba? So, dahil dun yun ang yung paglabas niya, di ba? So nakuhanan siya, pati daw yung mga kamag-anak niya, no, yung pamilya niya mismo. So ibig sabihin, parang sa akin lang, parang monitored talaga ang BP, no? Parang alam kung saan siya pumupunta. Parang gano'n na nangyayari. Parang may monitoring system. Parang gano'n, no? So, kaya po ngayon, medyo, parang naano ako sa PNP, no? Parang, kung nangyayari to sa isang vice-presidente ng bansa, no? Pa po kaya sa pangkaraniwang tao? Hindi lang po sa vice-presidente. Gano'n din po. Diyan, sa mga miyembro ng, ng KOJC, di ba? Dahil napabalita, napanood ko sa mga vlogs ni Banat, may mga pulis daw, no, diyan sa compound, no, ng KOJC. So, biruin nyo guys, no, nangyayari itong lahat ng ito sa mga taong hindi ordinaryo, no. Kaya nga, ang sabi nga ni BP Sara, no, kapag nagsisinungaling ka, talagang tendency, paiba-iba ng kwento mo. So, hiniling niya na wag na siyang banggitin. So, mahilig po sa ganyan si BP Sara, no? Sinabi niya rin po yan kay Senator Trillanes na wag mo akong babanggitin. Minsan niya rin, nabanggit niya rin din yata ito kay, kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez, di ba? Pero ngayon, let's see what happens, guys, no? Sa developing story na to. Pero si Marbil, di na po sumagot, no? Si Chief PNP, di na sumagot. Ano nga naman ang sagot mo sa ganyan, di ba? So, parang, ang pagkakaintindi ko, parang di umano nagsisinungaling kaya sabi ni BP wag na siyang banggitin din, no. So yan po, ganyan po talaga katapang, no, si BP. Talagang walang inaatrasan talaga, no. Reservist po, di ba? And at the same time, alam naman po natin ang mga karakter ng Duterte, di po ba? So yun po, abangan pa po natin ng ilang mga latest dyan, no. Mamaya po magla-live tayo, no, para mas mahaba po itong talakayan na to. So yun lamang po noong ating napag-usapan. At again, ito po yung ating komentaryo at ilan sa mga lang natin, sinashare natin sa inyo, mga bagay na pag-iisipan. So yun lamang, at muli, magkikita po tayo sa mga susunod na video content dito lamang sa Day Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood.